Hindi Grabe, yan, no? sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan, ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang yan yan. Mayo, pagbaba mo sa Malacanang. One day it will end. One day it will end. Kasama si Bongbong Marcos. Nandiyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Luluhod na tinagdamay. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon na ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas mga kababayan. Galit na galit no itong si Tatay Digong dito kay Anton Lagdameo. Paano ba naman kasi mga kababayan nag-aastang presidente ito nang dahil lang sa kaibigan niya itong si Bangag no o si Bonget na ang sistema mga kababayan ginigipit ang mga gobyerno at mayor ng Maguindanao. Kung kaya naman galit na galit ang mga kababayan nating Muslim sa kanya at hindi na napigilan pang magsumbong kay Tatay Digong na binalaan ng matindi ni Tatay Digong itong si Lagdameo dahil sa mga ginagawa niyang hindi maganda sa Maguindanao. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang ihirit no ni Tatay Digong dito kina Lagdameo at Bonget na huwag itong subukan kung ayaw mapalabas ang mga baho ng mga ito. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang matinding babala. Pahayag ni PRRD laban dito kay Anton Lagdameo, ang Special Assistant to the President. Na huwag nyo akong pilitin. Ikaw, Lagdameo, kasama ka na Bongbong. Huwag nyo akong pilitin. Hihintayin ko kayo pagbaba nyo sa pwesto. Okay. Nako po! So, ito, napanood ko sa vlog ni Pinoy Views and Opinion. Iparinig ko lang yung speech ni PRRD, konting reaction ni Pinoy Views and Opinion, then dagdagan ko ng aking reaction. Lagdameo. Pagbaba mo sa Malacanang. Pumarap sa angin. Nakapagtaka ka doon. Bakit? Eto mga kababayan, hindi lang ako sigurado kung gobernador ba o congressman, pero isa ito sa mga matataas na ang high-ranking officials dyan sa BARM. Pakinggan nyo Governor. Governor ito ng... Sigot ang sigot. From time to time, sigot sa kanila. Banyo ng banyo. Singhot ng singhot. Umpisa naman ka sa tapi. Alam niya yan. It's up to him kung kailangan niya i-deny but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Parang dinidescribe niya na parang sabog daw mga kababayan. Lagdameo, pagbaba mo sa Malacanang. One day it will end. One day it will end. Kasama si Bongbong Marcos. Nandiyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Luluhod na tinagdamay. Umpisa sa Espanya. Tuon kita hintayin. Tuon kita hihintayin. I'll make it symbolic for everybody. Go, Lagdameo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Ayun ay Bongbong. Grabe kasi pambabraso nila sa Mindanao mga kababayan. Kita na naman yung ginawa niya sa Davao. Pati yung ibang mga karatig bayan na mga supporters sa mga Duterte. Pinagsususpindi mga kababayan si Humawid. Tapos yung sa BARM na may autonomous na sana sila dyan mga kababayan. Nagkisaw-saw ito sila Lagdameo. Parang dinulo. Umalma pa mga kababayan natin mga Muslim. Pagbarkada kayo, alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, Alam mo na. anong alam mo? PRRD. Sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa Itanong natin kay Tati Binag. Anong alam nito si Lagdameo? damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Correct. Pilipino. Totoo po yan mga kababayan, lalong-lalo na yung grupo nila Lagdameo at Voltes 5. Hindi yan dumaan sa hirap Ni minsan mga kababayan, hindi siguro yan nakalaban ng kanilang brave. Sobrang yaman mga kababayan, kaya hindi nila ramdam talaga ang maging mahirap. Lalong-lalo na ito sa Lagdameo mga kababayan, ang sabi ng dating Pangulong Digong kaya yumaman ang kanyang pamilya dahil land grabbing.
Kindrap daw mga kababayan hanggang ngayon ang lupain na pagmamayari ng gobyerno. Diyos mio, pakinggan nyo. So, do not be smart at. Kasi pag i-lecturean ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo? Wala. Pakantahin kita ng bayang Magilo. Sige daw? Hindi yan memorize siguro na lagdamay kung memorize man eh. Kailangan talagang may guide. Ako'y Pilipino. Sige. At tapang at tao. Lagdamay ngayon na sila matapang mga kababayan dahil nasa kapangyarihan eh. Pagbaba niyan, aabangan ka ni Digong. Alam ko, wala. Sigurado yun. Anak kayo ng mga mayaman. Anak kayo ng Diyos. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa Penal Colony hanggang ngayon. Sa inyo pa rin yan. Penal colony pala mga kababayan. Ibig sabihin, pagmamayari ng gobyerno. Pero anong nangyari sa 5,000 ba yun? Sabi ni dating Pangulong Digong, hectares. Ginawang plantasyon ng banana. Hindi Grabe, hindi no? yan. Sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang yan. So mga nagsasabi po mga kababayan bakit hindi mo yan ginawa nung ikaw ang presidente? Kasi po mga kababayan, nung tumakbo si dating Pangulong Digong, grabing suporta nito mga... Okay. So, yan po. Typical Digong na prangka-prangkahan. Ito parang vulkan na sasabog to eh. Yung nagsisimula ng magreklamo ang taga Mindanao, lalo ng mga governors and mayors dyan sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Correct. Governor yung babae is governor ng Maguindanao del Sur, Bai Meriam Magundadato. Yung isang governor naman si Pax Ali Magundadato. Ako, inaalmahan na nila itong si Anton Lagdameo. Kasi tinatakot ang mga mayors na pag hindi kayo sumunod sa utos ng Malacanang, tatanggalan namin kayo ng pakpak. Kakasuhan namin kayo, tatanggalin namin kayo ng bodyguard, kung ano-anong pananakot. Mga Muslim leaders yung kausap niya. Wala, umalma. Nako, ibahin ninyo itong mga Muslim leaders, Maguindanao man, Maranao man, matatapang man yan. Hindi sila basta natatakot. Lalo na, kung ang ipinaglalaban nila ay para sa kapakanan ng kanilang constituents. Yung reklamo ng gobernadora, yung Governor Maria Magundadato, yung serbisyo. Kasi may programa ng gobyerno, pagbibigay ng medical services, iba't ibang ahensya ng gobyerno pupunta sa Maguindanao, magbibigay, parang pinipigilan ni Anton Lagdameo. Bakit nakikialam? Parang may, sabi ng dalawang governors parang may personal interest na gustong isakatuparan ni Anton Lagdameo. Kaya ngayon pa nga lang, nagagalit na ang mga kababayan nating Muslim, no? Nang malaman nila na ang kapal di umano nito na tumakbo bilang mayor at vice mayor. Na ang pamilya pa nila ang magbabalarhura sa kung anong ginawang maganda ni Tatay Digong sa Davao City. Grabe sila. Ayun, umaangal sila. Okay? So, ito po ang problema sa Pangulo, no? Yung mabait ang Pangulo. Mga barkada niya itong mga parang I don't know, hindi niya kayang rendahan ang kanyang mga nakapalibot sa kanya. Malayong malayo dito kay PRRD. Alam mo, yung ganong salita, pag nagsalita si PRRD, lahat sumusunod niyan. Yun ang yan yung leader na may strong political will na ay nako, kung yung nangyaring mga problema panahon ni PRRD, kung ibang presidente noon, example, si PBBM ang presidente noon, yung pandemic,
Ano pa, yung Marawi Seeds. I just don't know kung anong nangyari. But maswerte po tayo. God's design siguro, inalaw ng Panginoon na yung mga trying years sa ating bansa, yung Marawi Seeds. Piriin mo yan, yung ISIS. Malakas yun, yung ISIS sa Iraq at Syria. It took them 5 years bago na-resolve, bago napahinang ISIS. Sa Marawi, Mindanao, 5 months lang. Bongkag, lapinig. Clear ang Marawi. Ganon. Dahil meron tayong decisive na presidente na hindi takot pumunta sa frontline. Ako, palagi ako halos weekend, nandun ako sa Marawi nung kasagsagan ng gyera dahil nagdadala kami ng tulong. Iba't ibang mga religious, mga NGOs gustong tumulong. Ako, nag-volunteer ako. Nagdadala kami ng mga pagkain, mga gamot at iba pang pangangailangan, both ng mga evacuees at ang mga sundalo ng gobyerno. Kaya, eyewitness ako, nandun ang presidente. Sa frontline talaga, hindi siya takot. Nagbabalit proof lang. Ganun ang leadership na kailangan natin na susunod lahat ang nasa palibot niya. Kaya madaling natapos ang problema. Ang natin ngayon, yun na nga, may kahinaan. Kaya ito, mga nakapalibot sa kanya, nag-aastang presidente. Ito na, isa si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, na nakikialam sa Mindanao, nang gigipit. Ito, nawarningan siya. I don't know kung makabot sa kanya itong babala na huwag niyo akong pilitin. Baka may gagawin ako na masasaktan kayo. Sana matigil na ito, na pabayaan lang nila mga governors at mayors, gawin nila ang trabaho nila lalo na sa BARM at huwag mag-astang presidente.